Hebrews chapter 12. Basahin ko po yung verse number 2 at sundan nyo na lamang po ako sa mahinang pagbasa. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin sa langit, mapagpala at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa malayang pagkakatipon-tipon ng bawat mga kapatiran na ligtas sa lugar na ito. Dalain ko po, Panginoon, na sa aming prayer meeting night, ikaw po ang siyang tanging mabigyan namin ng kaluwalhatian. Ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng pananampalataya sa mensahe na aking ibibigay, na kanilang mapapakinggan. O Lord, bigyan mo po sila ng mababang puso. At dalayan ko rin po, Panginoon, na ako yung gabayan, bigyan ng katalinuhan at lakas na may preach ang whole counsel of God. Lord, dalayan ko rin po sa aming mga kapatiran, kung sino man sa aming kalagitnaan ang merong masamang karamdaman, may sakit, o anuman, Panginoon, ikaw po ang magpagaling sa kanila. Ang lahat ng to'y dalahin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po kayong magsiupo. So atin pong binasa yung famous verse sa Bible. Sa mga famous verse sa Bible. Yung Hebrews chapter 12, verse number 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ano po? So to someone who experience na maging bago sa pananampalataya o bagong ligtas, alam ko bawat isa sa atin merong nag-advise ng ganitong salita. Meron nag-advise ng ganitong bagay. Sa oras na ikaw ay nanghihina spiritually, sa oras na ikaw ay natitisod sa paligid mo o sa kanino man, sa oras na ikaw ay nag-aalala sa hinaharap, ano ang madalas nila sinasabi? Tingin ka lang sa Panginoon. Amen? Tingin ka lang sa Panginoon. But, madalas, after na ma-deliver na ang ganitong salita o ang ganitong klaseng statement ng mga taong nagpayo ng bagay na yan, hindi ba tila baga ikaw ay nawawonder? Hindi ba tila baga ikaw ay nagtatanong sa isipan mo? Ano po? Nag-wonder ka, paanong titingin sa Panginoon? Paano ka nga titingin sa Panginoon? Sabi nung, looking unto Jesus. Tingin ka lang sa Panginoon. It sounds like sa nabanggit ni Pastor last time, na kapag may problema ka, may suffering ka, pray ka lang. Di ba? Pray ka lang. Yun lang ang gawin mo. Huwag kang worry. Pray ka lang. No? Parang ganun din. Tingin ka lang sa Panginoon. So, paanong titingin sa Panginoon? Di ba? Paanong itutuon yung mata mo sa Panginoon? Every one of us seeking the whole meaning of it. Dahil ayaw natin na tayo ay hinahang. Amen? Ayaw natin na tayo ay parang nakalutang sa bagay na yon. Yung sinabing, tingin ka lang sa Panginoon. Kumbaga, malaking malaki yung ibig sabihin nun Pray ka lang sa Panginoon. Malaki din yung ibig sabihin nun Diba? Yung iba pa nga, maniwala ka lang sa Panginoon. No? Paano yun? Yung diablo, naniniwala din. At ang worst, nanginginig pa. Nangangatog pa. Ano po? So every one of us seeking the whole meaning of it. The advice becomes clearer if the specific words or thoughts are explained. So pag sinabi pong look, to turn the eyes away from other things and fix them on something. To turn the eyes away from other things
and fix them on something. Alam ko po, lahat tayo pamilyar sa hayop na kabayo. Amen? So, meron pong tinatawag na karera ng mga kabayo. No? Dati, yan ay matatagpuan sa Santa Ana Park, na ngayon ay, ano tawag doon? Wala na po siya. Ang tawag na dyan ngayon ay, yung dito sa Makati, circuit. Yan. Yung circuit na yun. Kaya nga circuit. Dati po yung Santa Ana Park. Yung isa naman matatagpuan sa San Lazaro. At ngayon ay SM San Lazaro na. Diyan kami madalas nung bata ako. Nung hindi nangangarera, tumataya sa karera yung tatay-tatayan ko. Kaya nga yung lugar ng Blooming Treat, Palaloma, Tayuman, ayan. Sampaloc, medyo alam ko yung lugar na yan. Yung mga pwesto na yan. So, sa karera ng kabayo, kapag sila ay tumatakbo, o bago sila tumakbo, nilalagyan po yan ng tinatawag na tapa-oo. No? Yung dito sa gilid. Kasi po, hindi po sila pwedeng magkarerahan ng walang tapa-oo. Why? Kasi pwede sila magbanggaan. Pwede silang magsipaan o mag-iba-iba ng way. No? At meron yan tinatawag na hinete. Yan po yung pinaka-driver. Yan po yung nakaupo sa likod ng kabayo para imaneho siya. No? Kapag may tapa-oo ang kabayo, diretso lang ang lusong niyan. Diretso lang ang hakbang niyan, ang takbo niyan. Mga minamahal. So kaya ito yung meaning ng look. To turn the eyes away from other things and fix them on something. If we fix our spiritual eyes to God straightly, fear has no power to bother us. If we fix our spiritual eyes to God straightly, fear has no power to bother us. No, kung babalikan natin yung storya ni Pedro sa Matthew chapter 14, verse 28 up to verse 31. Matthew 14, verse 28 up to verse 31. And Peter answered him and said, Lord, if be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. When Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind, boisterous, o very strong, malakas, yung wind, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? So tonight, ang title po ng ating mensahe, sa ating maikling mensahe sa gabing ito is, What stops us? What stops us focusing on fear? Amen. What stops us? Ano yung nagpapahinto sa atin? Ano yung nagbibigay balakid sa atin para tumingin ng tuluyan sa Panginoong Jesucristo? Yung pag-focus o yung pagtuon sa ating mga takot. So lahat naman tayo may takot. Amen? Amen. Lahat po tayo ay nakakaranas ng takot. So point number 1, kapag tayo po ay nakafocus sa ating mga takot, sa kung ano-ano mang sangkatutak na takot na meron tayo, ano po? Ito po yung nangyayari. Number 1, focusing on fear will cause you to sink. Focusing on fear will cause you to sink. Makita natin doon si Apostol Pedro. And Peter answered and said, Lord, if be thou, bid me to come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus.
No, nag-request siya, Panginoon, pwede ba akong lumakad sa tubig? Papunta sa iyo? No, o sige, baba ka dyan sa bangka. Punta ka rito. So, pinayagan ng Panginoon na mangyari na si Pedro ay nakalakad sa tubig. Papunta sa Panginoon. Pero nung dumating na yung malakas na hangin, yung malakas na wind, doon na napatingin si Pedro. And he began to sink. Doon siya doon siya nag-start na malubog. Amen? Kapag ang ating tutok ay nasa mga takot natin, ito ang simula ng ating paglubog. Paglubog saan? Paglubog sa ating spiritual na kalagayan. At ayaw ng Panginoong Hesus, ayaw ng Diyos Ama, na tayo po ay malubog sa ating spiritual na kalagayan. Tama? Hindi masarap ang pakiramdam na lumubog o malunod. Tama po ba? So how a person normally reacts when they begin to sink? How a person normally reacts when they begin to sink? Ano yung reaksyon ng isang tao na nagsisimula ng malubog? Nagsisimula ng malunod. Letter A. Ito po, letter A, they panic easily. They panic easily. So in spiritual life, kapag tayo po ay nakafocus sa ating mga takot, kapag tayo po ay nakatuon, nakatutok sa ating mga takot, kapag yan ang mas pinaprioritize natin sa ating buhay, ang kalagayan po natin dyan is hopelessness. Tayo po ay hopeless. No? They begin to panic. They panic easily. Ganun po ang nangyari kay Apostol Pedro. Doon siya simulang lumubog. Nung nakita niya na ang malakas na wind, strong wind, mga minamahal, doon po nag-start na nagpanic si Pedro. When we panic rapidly takes over our mind, we do whatever it commands. When we panic rapidly takes over our mind, we do whatever it commands. No? Kapag yung tinatawag na pagpanic ay pumasok na sa ating isipan, naglaro na sa ating isipan, umikot na sa ating isipan. No? Yang panic na yan, kapag kung ano yung sabihin niyan, kung ano yung iutos niyan, doon tayo susunod. Doon ka mapapasunod. No? Doon ka mapapatuon. Yung takot mo, yung worry mo, yung anxiety mo, doon na nakatuon. No? Kumbaga, ikaw ay nakulong sa bagay na yon. Kinukulong tayo nung panic natin. Ano po? Why? Ganun po yung nangyari kay Pedro Alalahanin natin na nasa harap niya ang Panginoong Jesucristo. At ito yung malakas na wind. No? Alam naman natin na si Jesus Christ is the Lord of peace. Amen? At yung wind, yung strong wind, ano po? Yan po ay instrumento ng kaaway na si Satanas para mawala tayo sa focus. Para ang focus natin ay doon sa ating mga takot. No, when we panic rapidly takes over our mind, we do whatever it commands. Why? Nangyayari ito kapag ang pagpapanik ang nagdo-domain sa atin. Kapag ito ang nagre-reign sa atin. No? Kapag ito ang nag-overtake sa bawat isipan ng mga mananampalataya. Ng mga minamahal. Ano ang mangyayari? Mawawalan ka ng pag-asang makaahon dahil ang binibigyan pansin mo ay ang iyong takot. Dahil ang binibigyan pansin natin ay yung ating mga takot. No? Gaya nga nasabi natin kanina, nung makita ni Pedro ang malakas na hangin, doon siya napalingon instead sa Panginoon. Doon na yung focus niya. Andun na yung pagtuon niya. No? Every one of us, pag nakakita tayo ng ganun, walang hindi matatakot.
Tama? Walang hindi matatakot. Yun nga lang, sipol ng bagyo eh. Di ba? Takot na tayo. Yung kumalangpag lang yung isang bagay. Takot na tayo. Di ba? Hindi pa natatanggal yung bubong. Hindi pa natatanggal yung bintana. Why? Talaga naman nakakatakot siya. No? At ganun din ang kaaway na sa Satanas. Nakakatakot siya. Ano po? At the same time, hindi natin siya kaya, mga minamahal. No? Kumbaga, kaya mo bang pigilan yung hangin? Walang kaya, may kaya sa atin na pigilan yung hangin. No? Si Ang, pwede niyang kontrolin yun. Di ba? Yung avatar na si Ang. Pero tayo, as human, no? Bilang tao, hindi natin kayang kontrolin ang hangin. Pero nung makita natin, nung time din na to na sila ay nasa bagyo, no? Yung typhoon o yung strong storm ay dumapo sa kanila. Anong ginawa ng Panginoon? Natulog lang. Amen? Natutulog lang siya. Ano po? Sabi natin kanina, si Jesus Christ is the Lord of peace. Ano po? Pero anong nangyari, hindi mapakali ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. And every one of us, ganun din ang ating mafe-feel. Ganun din ang ating mararamdaman, mga minamahal. Normal po yung bagay na yun. No? Sabi nga nila, Christian life is not a bed of roses. Kaya normal na tatanggap tayo, mga minamahal, mga kapatid, ng hirap o ng mahirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Besides that, may takot tayong mararamdaman sa mga bagay na yan. Pero ang sabi ng Bible sa Psalm 34, verse 4, Psalm 34, verse 4, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Amen? I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. So sinasabi dito ng Bible, ano po, na tumawag siya sa Panginoon, hinanap niya ang Panginoon, no? At siya ay pinakinggan ng Panginoon. At siya ay dineliver sa kanyang mga takot. Amen. No? Once na tayo ay tumatawag sa Panginoon, no? Sa oras na tayo ay palubog na, mga minamahal, ang sabi diyan, pinakinggan niya ako. Pinakinggan niya ako. Amen? Papakinggan ka rin ng Panginoon. Papakinggan ako ng Panginoon when we sought the Lord. When we seek the Lord. No? Kapag ang kapit natin ay nasa ibang bagay, hindi ito magbibigay ng tiyak na kapayapaan sa ating sarili. Kapag ang kapit natin ay nasa ibang bagay, hindi ito magbibigay ng tiyak na kapayapaan sa ating sarili. Now, nasaan ba nakatuon? Nasaan ba nakatuon ang ating mga mata ngayon? Sa takot ba sa tao? Agaya ni Zedekiah last time. Sa takot ba sa future? Saan? We learned last time na dapat nating i-address ang ating mga fear, ang ating mga takot. Do not say, I'm okay, kapag hindi na tayo okay. Tama? Dapat nating i-address yung ating mga takot, mga minamahal. It's okay to say, I'm not okay. Dahil dyan, makikita natin kung ba't tayo nagpapanik. Ba't tayo nagpapanik sa ating sitwasyon. In this situation, ang nasa harap ni Pedro ay ang Panginoon. Amen? Tama po ba? Ang nasa harap niya ay ang Panginoong Hesukristo. But when the strong winds come, na-sidetrack na si Peter. Now, bilang mga Kristiyano, we proclaim, we believe that Jesus Christ is in our heart. Pero, pag si trouble ay sumagi na sa isipan, pag ang kaaway ay naglagay na ng doubts, sometimes napapasunod tayo nito. Sometimes, nangyayari sa atin yung tinatawag na practical
atheism. No, we believe in God. Ano po, naniniwala tayo sa Panginoong Hesus. But when it comes to application, when the trouble is kapag ang trouble ay nasa harap na natin, no? Kumbaga, parang wala tayong Diyos. Ganun po ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Ganun po ang karanasan ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Remember, Satan will direct us always in a wrong path to get lost. Satan will direct us always in a wrong path to get lost. Makikita natin, pinayagan ng Panginoong Hesukristo na si Pedro ay makalapit sa Panginoong Hesukristo. Ano po? Pero para mawala ang focus niya, para matakot siya, nagpadala ang kaaway ng strong wind. Nagpadala ang kaaway na kung saan si Pedro ay hindi makakadiretso sa Panginoon. Kaya nga siya lumubog eh. Kaya nga siya nag-start na mag-sink, mga minamahal. Ano po, idadirect tayo niyan sa kung saan saang path para maligaw. Para maligaw yung ating Christian life. Para mawala na yung pagtingin natin sa Panginoon. Yung pagtuon natin sa Panginoon. Na kung saan, siya lang ang dapat nating pagkatiwalaan, siya lang ang dapat nating paglingkuran, siya lang ang dapat nating iluwalhati sa ating buhay. Mga minamahal. Pero kapag ang takot na ang focus natin, lahat po ng mga bagay na yon ay nasa sidetrack, nawawala. Naiibang lihis. Naiiba ng direksyon. Naiiba ng pinupuntahan. No? Kumbaga, lahat ng puso mo ay nasa ibang bagay na. Lahat ng isipin natin, yung worried natin, masyado tayong ginagambala. Amen? That's why yung ating spiritual na kalagayan ay nanghihina. Yung ating spiritual na kalagayan ay lumalabo. Hello? Ano pa yung nangyayari sa mga bagay na ito? Kapag ikaw ay nag-start na lumubog, ano po, una, they panic easily. Magpapanik ka. At doon mangyayari yung tinatawag na hopelessness. Pangalawa, letter B, shortness of breath. Shortness of breath. No? Kinakapos ka ng paghinga. No? Once na lumubog ka, once na nalulunod ka, lalo na kung hindi ka marunong lumangoy, nagkakaroon ng shortness of breath. In spiritual life, ito yung tinatawag na lack of faith. Lack of faith, mga minamahal. Kumbaga para sa iyo, it is the end. Wala na, katapusan na. No? Kumbaga, sa lagay ni Peter, parang hindi na siya makakaahon. Ano po? Sa lagay ni Peter, parang wala nang pag-asa. Hopeless. Why? Because of lack of faith. Kapag tayo ay nasa kalagayan ng lack of faith, mga minamahal, tingin natin tapos na. Tingin natin wala nang pag-asa. No? Kapag umabsent ako sa subject na ito, wala nang pag-asa. Kapag umabsent ako sa trabaho na ito, at ginawa ko yung activity sa church namin, umaten ako ng isang gatherings na nagtapat doon sa pasok namin. Wala na. Baka bumagsak na ako, baka matanggal ako sa trabaho. Baka mamemohan ako ng boss ko. Hello, mga minamahal. Tandaan natin, ang nagbigay sa atin ng opportunity na makapag-aral ay ang Panginoon. Ang nagbigay sa atin ng opportunity na makapagtrabaho ay ang Panginoon. Amen? So wag po nating sabihin, wag nating isipin sa ating mga sarili na wala na, tapos na. No? Kung hindi tayo hahakbang sa pananampalataya, talagang tapos na. Ano po? At diyan po nagsisimula yung tinatawag na backsliding.
Backsliding in heart. No? Kasi sa puso yun eh. Sa isip yun eh, nagsisimula. Hindi dun sa aksyon. Ano po? Pwede kasing sa aksyon, pwede kasing sa appearance, okay ka. Diba? Nakapolo ka, nakabarong ka, nagpipreach ka, nagpapaawit ka, nagmamoderate ka, kumakanta ka, tumutugtog ka, nagpipicture ka, nag-a-assist ka ng mga uupo. All in the ministry, you can do. Ano po? Physically, in appearance. Pero at the back of your mind, naglalaro na yung backsliding. Naglalaro na sa isipan mo yung backsliding. No? Kumbaga, paulit-ulit na lang yung ginagawa ko sa church. Paulit-ulit na lang yung program, wala bang bago? Ano po? Paulit-ulit na lang yung nangyayari. Sila rin yung nakikita ko. No? Why? Kasi yung ating focus ay nawala na sa Panginoon. Nawala na dun sa pinaka-heart na dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Ano yun? Yung worship, mga minamahal. When we start, no? Sabi nga ng ating pastor, kapag tayo ay nag-start privately, stop worshiping God, no? Tuloy-tuloy na po yan sa ibang bagay. Ano po? Hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo nakakapanalangin, hindi na tayo nagpe-fellowship o nagkakaroon ng fellowship sa kapatiran, mga minamahal. Diyan po nag-i-start yung tinatawag na backsliding. Wala nang basa-basa ng Bible. Alam nyo po, as my experience, no, sa pagbabasa lang ng salita ng Diyos, mga minamahal, tawag dito, sabihin na nating, tawag dito, paano ko ba i-address? So, pag nagbasa ka ng Bible, mga minamahal, meron talagang wisdom na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Meron talagang tulong na darating sa iyo ang Panginoon. Ano po? Talagang totoo yung sinasabi ni King David na ilalayo ka nito sa mga kasalanan. Ano po? Totoo yung sinasabi ng Bible na magagawa mo yung mga bagay na para sa Panginoon. Not just by reading, but by applying the Word of God. Amen? Kasi maganda ang mga message na pinipreach behind the pulpit. No? Maganda ang Word of God. Sabi nga, ito ay katotohanan. Ano po? Ito ay mapa para sa ating good success. Amen? Pero pag hindi natin to in-apply, no? Wala ring saysay. Ano po? Kahit anong dami ng verses na kabisado natin, pero walang application, ano po? Yung fear ang mananaig pa rin sa atin. No? Hindi mangyayari sa atin yung sinasabi sa Isaiah 41:10. Ano po yung sabi doon? Fear thou not, for I am with thee. Ano po? Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. No? Hindi darating yung tulong ng Panginoon kahit nangangailangan ka ng tulong. Once na ang fear ang nag-overtake sa ating buhay. Once na ang fear ang nag-overtake sa ating isipan. Kasi gaya ng sinabi natin kanina, ikukulong ka niyan eh. Kapag kinulong ka niyan, no? Alam naman natin kapag ang isang tao nakakulong, di ba? Pabilog man yan o kwadrado, yun at yun lang ang kanyang pupuntahan. Ano po? Yun at yun lang ang kanyang space na mararating. Amen? Pero kapag tayo po ay lumalakad sa pananampalataya at hindi tayo nagla-lack of faith, no, makakalabas ka sa kulungan na yan. At yung takot na bumabagabag sa iyong isipan, bumabagabag sa ating mga isipan, ay unti-unting nawawala. No? Ano pa? Letter C, drowning alone. Drowning alone. Diyan po nagsisimula na tuluyan ka ng malubog mag-isa. Salamat po.
Diyan na nag-i-start na tuluyan na tayong malubog mag-isa. No? Sa isang swimming pool o sa dagat, kapag ang tao lumubog, mga minamahal, kahit sabihin natin marami yan, no? Sa Titanic, di ba, maraming nalubog, maraming nalunod, marami sila doon, no? Kahit marami pa yan, pero kapag lumubog ang bawat isa dyan, pakiramdam niyan alone. Pakiramdam niya mag-isa siya. Why? Kasi kapag nalubog ka mag-isa, o kahit sabay-sabay pa kayo, pero personally, kapag nalubog ka mag-isa, ikaw lang yun eh. Tama? Ikaw lang yun. Tayo lang yun. Yung nalubog mag-isa. So ano mangyayari? Alone tayo that time. At ang tanging nasa paligid lang natin ay yung tubig na nakapalibot sa atin. Yung tubig na kung saan nakalubog tayo. Doon tayo nakasink in. Tama po ba? In our spiritual life, dito po nangyayari yung spiritual distance. No? Drowning alone. Ibig sabihin, malayo ka sa Panginoon. Kaya ang focus mo dun sa takot mo. Kaya ang focus natin ay nandoon sa ating mga pag-aalala. Yung sa mga worry natin. Kung ano yung ating dadamitin, ano yung ating kakanin sa kinabukasan. No? Yung sinasabi sa Matthew 6, ano po? Ano yung nagwo-worry tayo dun sa future na wala pa. Nagwo-worry tayo sa today. Ano po? Na okay naman tayo. Hindi pa naman tayo patay. Hindi pa naman tayo naghihingalo. Tama? Hindi pa naman tayo hindi tayo kumain ng ilang saglit. Hindi ka naman kagad malnourished. Di ba? Hindi naman tayo kagad malnourished. Ano po? So, pero kung tayo ay mag-aalala, kung tayo ay, kung ang worry ay ang pagtutuunan natin sa ating buhay, yan. Magsisimula ka, yung sinasabi dun last time, na yung physical, mental ay babagsak. Amen? Yung depression ay darating. Kapag ang depression ay dumating sa isang tao, yung physical appearance niyan magbabago. Tama? May pagbabago dyan. Yung dating maaliwalas, maglalaho. Yung iba pumapayat. Diba? Yung iba nagdadry. No? Yung iba hindi na naliligo. Diba? Yun po yung totoong nangyayari, mga minamahal. Spiritual distance. Ganon din po tayo kapag napalayo tayo sa Panginoon. No? Tuluyan tayong malulubog sa ating mga takot. Tuluyan tayong magpapanik. Tuluyan tayong magsushortness ng ating mga paghinga. Yung shortness of breath. Ano po? At tuluyan kang mapapalayo sa Panginoon. Yes, hindi ka tuluyan spiritually na mapapalayo, mapapahiwalay. Pag namatay tayo, sa langit tayo pupunta. Amen? Kasi ganun po yung kalagayan nun eh. Kapag ang isang tao ay hindi ligtas, hindi niya patiyak ang kanyang pagpunta sa langit. Once na kunin ang buhay niya, anytime, any place, siya po ay tuluyang mapapahiwalay sa Panginoon. Dahil yan po ang penalty, yan po ang kabayaran sa kasalanan ng tao. Yan po ang pinaka wages of our sin, kamatayan. At ang ibig sabihin po ng kamatayan doon, yung sinasabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So doon ka tuluyang mapapahiwalay sa Panginoon. Magpasawalang hanggan. Kung sa gabing ito hindi ka paligtas, kung sa gabing ito hindi mo tiyak na kapag namatay ka sa langit pupunta ang iyong kaluluwa, ano po, doon po mangyayari na ikaw ay tuluyang magdadrown sa eternal damnation, which is hell, na kung tawagin ay impyerno ng pagdurusa. Doon natin pagbabayaran, o doon mo pagbabayaran ang mga kasalanan mo. Ang kasalanang minana natin kay Eva at kay Adan.
No? Yung kasalanan na nakumit mo sa iyong buhay. Doon mo pagbabayaran yun kapag wala kang Kristo sa buhay mo. Kapag wala kang Kristo na kinilala bilang manunubos ng iyong mga kasalanan. Kasi ang tanging daan patungong langit ay ang Panginoong Jesucristo. No? Ang tanging daan para wag mapahiwalay ng tuluyan spiritually sa Panginoon ay ang Panginoong Hesus. Tama po ba? Amen. Yun lang po ang sabi ng John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Ano po? Kaya sa gabing ito, kung hindi ka paligtas, dapat mong makilala sa harapan ng Diyos na ikaw ay isang taong makasalanan. Dapat mong aminin sa harapan ng Diyos at pagsisihan ang bagay na ito. Na Panginoon, ako ay isang makasalanan tao. At sa bagay na yan, lubusan kong pinagsisisihan ang aking mga kasalanan. At kasunod niyan, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesus, na siyang tanging namatay sa iyong mga kasalanan, na siyang tanging nagbayad ng iyong mga kasalanan, namatay, nilibing, at muling nabuhay, kung ganyan ang pananampalataya mo sa puso mo, ikaw ay bibiyayaan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sinasabi sa Romans 6:23, balikan po natin, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ano po? Doon po tayo makakatamo ng buhay na walang hanggan. And once na ikaw ay mamatay, nagsisi ka sa kasalanan mo ng buong puso sa harapan ng Diyos at tinanggap si Jesus bilang manunubos ng iyong kaluluwa, eternal life ang regalo ng Diyos. At sa langit pupunta ang iyong kaluluwa. But in our situation as Christian, no, if we drowning alone, yun po yung tinatawag na spiritual distance. Malayo ka na sa Panginoon. Di ba? Kapag ang isang tao ay lubog, malayo siya sa liwanag. Kapag ang isang tao ay lubog sa dagat man o swimming pool, malabo ang kanyang pandinig. Ano po? Mabagal ang kanyang pagkilos. No? All the negative situation ay nandun na lahat. Hanggang sa malubog ka ng tuluyan. Hanggang sa mag-backslide ka ng tuluyan. Kapag yung mga takot natin at kapag yung mga alalahanin natin ang binigyan natin ng focus sa ating buhay, binigyan natin ng pansin araw-araw in our entire life, mga minamahal mga kapatid, may stress po tayo sa bagay na yan. May stress tayo sa kabila na sinasabi natin na meron tayong Panginoong Jesucristo. Ano po? Why? Kasi inisip natin katapusan na. No? Baka hindi na ako pumasa sa subject na ito. Baka bumagsak ako sa exam na ito. No? Pero mga minamahal, mga kaibigan, ano't ano pa man ang ating idahilan sa mga bagay na yan, mapatrabaho, business, schooling, personal life, ano po, kapag sinabi po ng salita ng Diyos na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, huwag nating pabayaan ito. Ano po? Huwag nating pabayaan yung mga special activity sa ating church. Huwag po nating hayaan lang ito. Isang araw lang naman yan eh. No? Hindi po. Napakahalaga po ng fellowship. Napakahalaga po ng pagkakatipon. No? Kahit sabihin natin isang araw ka lang umabsent, isang Sunday ka lang umabsent. But, kung meron ka nga katanungan sa sarili mo na nai-preach nung Sunday na yon, sayang yung day na sinabi mong one Sunday lang yan. No? Yung bumabagabag sa'yo, yung talagang sagot na gusto mo sa panalangin mo. Nandun sa preaching. Hindi ka umatin ng Sunday. Hindi ka umating ng prayer meeting. Hindi ka umatin ng midweek service. Ano po? Malaki ang nawala sa Christian life natin. Akala lang natin wala. Pero malaki po
ang nawawala sa ating Christian life. Kapag one service na wala tayo, no? Sabi nga ng ating pastor, hangga't nakakatayo ka, wala kang sakit. Amen. Ano po? Kasi, ganito po yan, mga minamahal eh. Yung sakit, nandyan yan eh. Amen? Pero yung pandinig naman natin, hindi naman nagbabago. Tama po ba? Yung paa natin, hindi naman nagbabago. Maliban na lang kung lumpo ka. Hindi ka talaga makakapunta. No? Maliban na lang kung ano. Di ba? Kung lumpo ka, hindi ka talaga makakapunta. Pero hanggat kaya mo, hanggat kaya natin, ano po, wag nating bigyan ng dahilan ng Diyos. Makapagdahilan tayo sa tao eh. No? Any reasons, pwede nating sabihin sa tao. Kay pastor, sa mga leader, sa kapwa mananampalataya natin sa church. Pero ano't ano pa man yung reason natin. Pag wala tayo ng Sunday, wala tayo sa services, ano po, one thing lang, pinabayaan mo yung pagkakatipon. Amen? Pinabayaan natin yung halaga ng salita ng Diyos, halaga ng fellowship sa mga kapatiran, halaga ng prayer life. Ano po? Yes, we magnify Sunday is the Lord's Day. No? But it doesn't mean prayer meeting is not important. No? Sabi nga, dito tayo nananalangin, dito mo na ipapanalangin yung kapatid mo sa pananampalataya. Pero pag mag-isa ka sa bahay, no? Spiritual distance yun. Ano po? Drowning alone yun. Hinahayaan mo malubog ka sa mga pangailangan mo. Hinahayaan mo nga malubog ka sa mga pag-iisip mo. Hindi, may sakit ako eh. No, hawakan mo, ang init ko. Nilalagnat ako. No? Kapag pinakinggan natin yung bagay na yon, doon tayo malulubog. No? At baka hindi mo alam, mas lalo kang magkasakit. Di ba? Hindi natin alam. Oh, ayan pala, may sakit ka. O ito talaga, bibigyan ka talaga kita ng sakit. No? Tulad last time nung sinasabi ni Pastor, yung may nagsabi sa amin, masakit ang ulo niya. Di ba? So ano nangyari? Oh. Ibinigay ng Panginoon yung hiling niya. Ibinigay ng Panginoon yung kagustuhan niya na mangyari sa kanya. Pero yung wala kang sakit, kaya mo naman, no? Pero yung distansya mo sa pananambahan, sa gatherings, sa fellowship, ay binibigyan mo ng halaga. Drowning alone po yun, mga minamahal. At nagpo-focus tayo sa ating takot. So ano bang kinakatakot natin? Di ba? Mas nakakatakot po, ito po mga minamahal, mas nakakatakot po yung tinatawag na eternal damnation sa hell. Di ba? Kung dun mga minamahal, mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon. Ano pa kaya yung mga takot natin sa future? Ano pa kaya yung mga takot natin sa ating buhay, sa ating sarili, sa paaralan, sa school, no? Yung bumagsak tayo. Ano po, hindi naman katapusan ng buhay kapag bumagsak ka eh. Tama po. Inaalala ko nung unsave ako, meron akong tinatawag na back subject. No? Pero nakagraduate naman ako. Amen. Di ba? 4 years. No? Bandi po, back subject sa umaga, papasok sa hapon. Doon ko tinitake yun. No? Back subject sa umaga, pasok ka. Tapos pasok ka sa hapon. Kumbaga, broken schedule yung nangyayari. Pero papasa ka pa rin. Marami nga dyan graduate eh. One time nakita ko yung isang kabatch namin. Ang talino nun. Section 1. Matangkad. Ewan ko kung sino yung tinuro ko sa kanya. Iyo, honor student namin yan, no? Pero namimigay ng flyers. Namimigay lang siya ng flyers. Di ba? Hindi po basehan
ng valedictorian ka. Diba? Sabi nga, makakalimutan yun eh. Pero yung isang bagay, hindi makakalimutan. No? No need to mention it. Ano po? Valedictorian. Pero naalala ko siya kasi ang talino niya. Ano po? At binanggit ko kay Pastor yun, kilala niya yun. Section 1. Ano po? Pero ano nangyari? Ayun lang, namimigay lang siya ng flyers. No? So, hindi yun ang basehan ng tagumpay. Ang basehan ng tagumpay ay yung nakatuon tayo sa Panginoon. Nagpo-focus tayo sa kanyang mga kalooban sa ating buhay. Number 2, last. Kanina, focusing on fear. Ano po? Focusing on fear will cause you to sink. And lastly, seeking the Lord's presence helps greatly. Seeking the Lord's presence helps greatly. So sabi diyan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. No? If we seek the Lord's presence, yan ay napakalaking tulong sa ating buhay. Amen? So letter A, ano mangyayari? He will come to the rescue. He will come to the rescue. When Peter began to say, Lord, save me, anong sabi ng Bible? So verse 31, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. No? And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? No? Makita natin doon, nung sinabi niya, Lord, save me, agad-agad hinabot ng Panginoon yung kanyang kamay at iniligtas siya sa pagkalubog. No? Why? Because he seek the Lord's presence. Napakalaking tulong po niyan. Napakalaking solusyon. O yan ang pinakamagandang solusyon, yung tumawag sa Panginoon. Amen? Hindi yung sinasabi last time na vinavalue natin yung wrong things. Ano po? Doon tayo nagbibigay ng ng pagpapahalaga. He will come to the rescue. Darating siya para iligtas tayo. Para iligtas ka sa mga takot mo. Para iligtas ka sa mga isipin mo. No? Ito na yung pasahan. Ito na yung pasahan ng project. Ito na yung exam. Ano po? Ito yung due date sa trabaho mo. Pero hindi ka naman tumatawag sa Panginoon. Hindi ka naman nagsusot sa Lord. Hindi mo sinisik ang kanyang kingdom. So anong rescue ang darating? Hello? Ano po? He will come to the rescue. To the rescue siya. Ano po? Agad siyang darating, mga minamahal. Wala nang segway pa. Kagaya ng mga superhero. Diba? Si Superman, may segway pa yan. Si Spider-Man, may segway pa yan. Hindi. Ang Lord Jesus Christ, kapag ang rescue, o kapag ni-rescue niya tayo sa ating mga tinatawag na takot, na kung saan nagpapalubog sa atin, na kung saan nagpapa-short ng ating mga paghinga, na kung saan binibigyan tayo ng panic attacks, mga minamahal, agad-agad niya iaabot ng kanyang kamay. Amen? So, wag tayo ma-pride pagdating sa bagay na yan. Kailangan natin ng humble heart. Kailangan natin na maging maayos sa harapan ng Panginoon. Mapagkumbaba ang ating mga puso. He will come to the rescue. Darating siya. Amen? Sinasabi nga sa atin ng ating pastor na bagamat hindi man siya sumagot agad-agad, pero tiyak sasagot siya.
Lalo kung kalooban niya ang bagay na yan. Lalo kung talagang kailangan mo siya sa iyong buhay. Talagang, lalo kung isusurrender natin, ipapako natin sa Panginoon, o ang ating sarili, yung ating mga takot sa Panginoon, ano po, hindi pwedeng hindi siya sasagot. Why? Siya ang Lord natin eh. Siya ang Savior natin eh. Hindi niya lang tayo ililigtas sa walang hanggang kapahamakan, kundi sa temporal na kapahamakan. Kundi sa temporal na takot na meron tayo, mga minamahal. Ano pa po? He will come to the rescue. Letter B, the safety is sure and secure. The safety is sure and secure. Ano po? Sigurado yung tinatawag na kaligtasan. Sigurado yung safety natin sa Kanya, mga minamahal. Doon sa ating mga tinatawag na anxieties, takot, worries sa ating buhay, na paano na lang kung ganito, di ba? Kasi ang anxiety, ang anxiety, ang ipapaisip sa atin yan yung hindi pa nangyayari, na parang nangyayari na sa harapan mo. Ano po? Ang anxiety, talagang magpapa-stop sa'yo sa oras na yan para hindi ka makagawa ng mga productive things sa iyong Christian life, sa ating Christian life. Yan ang magpapahinto sa atin. Yung takot, yung matinding takot. The safety is sure and secure kapag hiningi natin ang tulong ng Panginoon. Kapag hiningi natin yung Kanyang presensya, kapag tumawag tayo sa Kanyang presensya, agad-agad yun. Tinulungan si Pedro. Agad-agad yun. Niligtas si Pedro. Bagamat merong konting sermon, di ba? May konting sermon ng Panginoon doon. Ano po? Kasi hindi naman pwedeng kasi sabi nga ni pastor, tayo rin yung gumagawa ng trouble sa isipan natin. Tayo rin yung gumagawa ng takot sa isipan natin. No? That's why kailangan ma-rebuke yung bagay na yan. Kailangan ma-rebuke, no? At nasa ganon, may balik tayo sa right path. Right path, mga minamahal. And lastly, kapag hiningi natin ang Kanyang tulong, kapag hinanap natin ang presensya ng Panginoon, which is the great help, lastly, no need to worry. Amen. No need to worry. Wala kang dapat ipag-alala. Wala tayong dapat ipag-alala. Wala tayong, eto na naman yung word, pray ka lang. Tingin ka lang sa Panginoon. Wala kang dapat ipag-alala. No? Paanong walang dapat ipag-alala? Kumbaga, balikan natin yung mga time na niligtas tayo ng Panginoon sa mga bagay na hirap tayo. Balikan natin yung mga time, yung mga answered prayer natin. Di ba? Palagi ginagawa natin yun sa ating prayer partner. Ito yung thanksgiving ko. Hello? Ito yung pinapasalamatan ko sa Panginoon. Ibig sabihin, may mga times, many times, tinulungan ka ng Panginoon. Sinagot ka ng Panginoon sa iyong mga panalangin, sa iyong mga pangangailangan, sa mga worries, sa mga anxiety mo, sa mga pag-aalala mo sa iyong buhay. Tama? So, no need to worry. Why? Because He is powerful. Amen? He is powerful. Lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang ibigay. Lalo kung kalooban niya. Lahat ay kaya niyang solusyonan. Ano po? Sinolusyonan niya yung kalagayan natin spiritually. Na papunta tayo ng impyerno sana. Binigyan niya ng solusyon. Ano po? Yung buhay natin
na walang patutunguhan nung tayo ay dinagdag sa gawain at nakarinig ng salita ng Diyos. Nakarinig ng mga mensahe ng Panginoon kung saan paano iaayos ang ating pamumuhay bilang tao na nandirito sa lupa. Ano po? Kung paano masasagot yung mga bagay na ating nakaraan. Yung mga pangit na ating nakaraan. No? Paano niya tayo inayos? Paano niya tayo tinanggap? Amen? So no need to worry kapag katabi natin ang Panginoon. No need to worry kapag alam natin na si Jesus Christ ang tanging tutulong sa ating buhay. Mga minamahal. No? So what stops us? Focusing on our fear. Sabi po ng Psalm 27 verse 1, Psalm 27 verse 1, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? No, sinasabi dito ni King David na ang Diyos, ang Panginoon ang aking liwanag, ang Panginoon ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Di ba? Ang Panginoon ang aking kalakasan sa aking buhay. Kanino ako matatakot? Ano po? So, kumbaga sinasabi dito ng Psalm 27:1, no need to worry. Walang dapat ipag-alala. Lalo kung Panginoong Jesus ang kasama mo sa buhay mo. Ang kasama natin sa ating Christian journey. Amen? Hindi yung mga bagay na kung saan nililigaw tayo ng landas dahil sa pag-iisip, dahil sa pag-anxiety o sa pag-worry sa mga bagay, sa mga takot na gustong mapalubog yung ating Christian life. Sa ating pong conclusion, if fear reigns in our lives, it becomes difficult to fix our eyes on the Lord Jesus Christ, the only one who can lead us to a victorious Christian life. If fear reigns in our lives, it becomes difficult to fix our eyes on the Lord Jesus Christ. Na the only one who can lead us to a victorious Christian life. No? Kung ang takot ang mangingibabaw sa ating buhay, magiging difficult ito. Magiging mahirap ito na i-fix natin ang ating pagtingin, yung ating spiritual eyes sa Panginoong Jesucristo, na siyang tanging maglilid sa atin sa matagumpay na Christian life. Amen? So what stops us? Focusing on our fear. Focusing on our fear. Yan po ang magpapahinto sa ating Christian life, sa ating Christian journey. Yung pag-focus sa takot, yung nangingibabaw yung takot sa ating buhay kaysa sa Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila, pagpala at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa tema namin sa buwang ito na kailangan naming maging buhay sa aming pananampalataya at kailangan naming patayin ang takot sa aming buhay. Bagamat may mga times na natatakot kami. Pero Panginoon, salamat sa salita mo. Maraming salamat, Panginoon, na sa bawat book ng salita ng Diyos at sa kahit anong book ng salita ng Diyos, makikita ron na kung paanong sinasabi na ang takot sa Panginoon
ay nagbibigay ng knowledge and understanding. Kaya Panginoon, at this time, humingi kami ng tulong sa inyo. Alam ko marami kaming mga worries o mga alalahanin sa aming buhay, pananampalataya dito sa lupa. Pero nakita namin sa gabing ito na ikaw ang pinakatulong namin na dapat namin pagtuunan. Nabigyan namin ng focus ang aming mga spiritual na mata sa iyo lamang. Na kung saan hanapin namin ang kalooban mo, hanapin namin ang gustong mangyari sa buhay namin, at yung pinakatema namin sa taong ito, na i-crucified ang aming sarili kasama ka. Nang sa ganon, makita namin sa aming Christian journey, Panginoon, na ikaw ang talagang nagli-lead sa amin. Hindi ang aming mga sariling idea, hindi ang aming mga sariling alam, o hindi yung aming mga kakayanan o mga skills, na lahat naman ng yan ay regalo mo lang naman sa amin. Kaya salamat po sa kabutihan mo. At patuloy, ikaw po ang mag-bless sa mga mensahe patungkol sa mga takot namin. In Jesus' name we pray, Amen. Maraming salamat po.